Hello po, Steffi here. Welcome back to my channel. So, ang ating tarot reading for today, for tonight, ay para naman po sa tambalang Maclis or nila McCoy and Elise. McCoy de Leon and Elise Hudson. At ang cards ni Elise dyan sa kaliwa. And of course, sa kanan naman, ay para kay McCoy. Okay, ayan. So, dito siya sa kanan. And we can start. Okay, first cards ng tambalang Maclis. Nine of Cups and the Fool. Full card ni Elise. So, ayan. Ang new beginnings, new start, new hope, new opportunities, taking the leap of faith, grabbing the opportunities. Lahat gusto niya sigurong subukan or gawin, lalo na yung mga hindi pa niya nagagawa sa buhay. Okay? Yan. Very positive. And, mas positive na naman kay McCoy. Yan ang kanyang wish card. At ang wish, any prayer, granted. Okay? Yes na yes para kay McCoy. Next. Ganda naman. Biglang naging Tower card and Temperance. So, Temperance card ni Elise. Ayan, ang pagiging sakto ang timpla. Merong balance, may harmony, merong moderation, merong self-control. O, diba? So, gaano man siya ka-adventurous dyan sa first card, meron pa rin siya nung self-moderation. Okay? Marunong magbalanse, merong equilibrium. Yun, si Temperance. Okay? Yan din ang kanyang tiyaga or patience. Alright? Tower card naman ni McCoy. Bigla namang naging Tower card. Wish granted dyan, pero merong bigla ang masisira, merong bigla ang matatapos or mapuputol, merong ruins or unwanted changes, ganun. Merong disgrace, merong upheaval, maaari ding violence, ganun. Anything na biglaan, sudden, ganun, unexpected. He didn't see it coming. Hindi inaasahan na pangyayari. Alright? Interesting. Okay, next. Devil and Six of Wands. Okay, Six of Wands ni Elise. Ayan ang victory card. Ganda naman. O, diba? And, what else? Success. Ayan. Very good news. Maring umakyat siya ng stage para tumanggap ng recognition, ng award, ng medal, parangal, ano pa, lalong hahangaan, lalong papalakpakan. O, ayan. Amazing. Ganda. Tapos si McCoy naman, ang devil card. Okay, ito ang mga tukso. Layuan niyo po siya. Ganyan. Or mga bisyo, maaring pag-yosi, alak, waral, sugal. Ano man na hindi ka nais-nais na nakakasira sa buhay. Okay? Maaari ding selosan. Maaring nagsiselos siya kay Elise. Maaari ding envy or obsession. Meron siyang obsession siguro sa mga material na bagay, maaaring ganun. Maaari ding inggit, pang-aabuso, o anything na negative. Yan si devil card. Okay? Layuan niyo po siya. Alright, next. May mga tukso. Okay, the Moon and Queen of Cups. Queen of Cups ni Elise. O, ayan. Maring yan ang kanyang healing card, nasaktan man o meron mang sugat siguro. Maring nahilom na ang kanyang sugat or yan ngayong kanyang healing process. Okay, or as the Queen of Cups, very nurturing siya, mapagmahal, maunawain, very supportive. Ayan, mapagmahal. Alright. Moon card naman ni McCoy. O, ayan, mukhang emotional siya. Maaring pag mag-isa, umiiyak, or maaring nagdaramdam, yun nga, emotional. Or maaring malakas ngayon yung kanyang intuition, nakikiramdam, pinapakiramdaman si Elise, or pinapakiramdaman siguro ang mga tao sa paligid. Okay, yan. Kailangan din niyang makiramdam. Okay, para, yan, hindi siya
bibigay dyan kay devil card or sa mga tukso. Alright? Or maring yan ang kanyang mga sekreto or misteryo sa buhay. Si moon card. Okay? Or mga unseen problems yan kagaya ni devil card or ni tower card. Okay? Hermit and Six of Swords. Six of Swords ni Elise. Ayan. Negatively, maring breaking away. Ayan. Or kailangan niya sigurong lumipat ng bahay or lumipat ng lugar, lumipat ng trabaho, lumipat ng station, or anything na transitional, ganon. Maaari ding lumipat ng bansa. Or maaring umalis lang or mag-travel, iwan mo na niya ang kanyang loved ones para may asikasuhin sa kanyang travels. Ganon. Maaari. Okay? Hermit card naman ni McCoy. Ayan. So, pagkatapos ng tower card, ng devil card at ng moon card, kailangan niya muna sigurong mapag-isa, magpakalayo-layo. Or kung hindi man magpakalayo-layo, ay gabi-gabi bago matulog, ayan, nag-iisip, naghahanap ng kasagutan sa kanyang katanungan. Ayun, maraming misteryo. Lalo na itong si moon card, ang mga misteryo kailangang masagot. Yan din ang self-reflection niya. What else? Going within para magkaroon ng clarity. Ayan. Quest for personal truth. Spiritual illumination. Ayan. Reflect din. Okay? Alright. So, yan si Hermit card. Next. Five of Cups and Four of Swords. Four of Swords ni Elise. Ayan. Kailangan niya siguro talagang magbiyahe, mag-travel para makapag-relax, makapag-unwind, makapagbakasyon. Ayan. Or maaring nagpapahinga. Kailangan niya ng recovery. Maaring nagkasakit. Or, ayan, kailangan niya mag-travel para makapagpahinga, makapag-recover. Okay? Kaya siguro may healing process dyan. Ayan. Kailangan mo nang magpakalayo. Or otherwise, natutulog lang, nagpapahinga, pagod. Or maaari ding tumatahimik, tiko muna ang bibig para hindi makapanakit sa kanyang salita. Okay, Five of Cups naman ni McCoy, merong lungkot. Bakit? Ayan, merong pagdadalamhati. Worst case scenario, maaaring merong pumanaw, kaya malungkot. May grief, ganun. Maaari ding yan ang kanyang regrets. What else? Doubts. Ano pa? Merong loss nga or feeling niya abandoned, feeling unloved. Okay? Kaya emotional siguro dyan sa moon card. At kailangan niya mag-reflect. Malungkot naman ng mga sumunod. Ang ganda nung first card. Wish granted. Pero magkakasunod naman na ito. Okay, so next cards. Ace of Pentacles and Five of Wands. Ace of Pentacles ni Elise, ang mga bago, lalo na ang kaperahan, bagong kita, bagong sahod, anything na bago na magdadala sa kanya ng kaperahan. What else? New job, new raise, new promotion, new investment, new income, kita, anything nga na kaperahan, mga bago na pagkakakitaan. Okay? So, maaaring ang travel, o ang kanyang travel, ang magdadala ng kaperahan for her. Alright? Five of Wands naman ni McCoy. Malungkot pa rin. Merong rivalry, competition, sportsman yan. Meron lang sigurong sports na kailangan niyang maging competitive, nakikipaglaro or competition. Otherwise, kagaya ng sinundang card na malungkot, ito, may awayan, merong di pagkakaintindihan, merong karibal. Ang lungkot naman ng mga cards niya. Okay, parehong 5. Mga challenges ito, mga obstacles sa buhay ni McCoy. Okay, otherwise sana sa sports lang yan na meron lang laro at nakikipag-compete siya. Okay, next cards.
Page of Cups and Four of Pentacles. Four of Pentacles ni Elise, kailangang magtrabaho, kailangan mag-ipon, kailangan mag-save for the future. Kaya naman dumarating ang kaperahan. Kung ano man yung dumating dyan, kailangan niyang i-save para ang future secured at established. Okay? O yan. Yan ang pagtitipid niya, pagsisave ng kaperahan, which is very practical, very wise. Okay? Page of Cups naman ni McCoy. O yan, maring si Page ay isang mas batang binibini. Maring din kapatid niya lang iyan na mas bata, babae. Merong message para sa kanya, or merong offer, or merong regalo lang for McCoy. Otherwise, yan ang kanyang new love. Maring din namang new obsession, new love na material possession, ganun. New love na sapatos, new love na car, or new love na tao, maaari. Okay? Or maaari din namang volunteer work niya ito sa isang organization or sa isang network, nagvo-volunteer para makatulong sa mga tao. Okay? So, last cards para sa tambalang Maclis or nila McCoy and Elise. Nine of Pentacles and the Hanged Man. Hanged Man ni Elise, yan ang kanyang sacrifice, or kailangan siguro mag-sacrifice para makapag-ipon ng kaperahan dyan. Mare, or kailangan niya mag-pause sa dami siguro ng adventures dyan. Kailangan din mag-rest, gaya niyan. Kailangan niyang ng rejuvenation, kailangan mag-unwind, mag-bakasyon, mag-relax. Or, kailangan niyang gamitin ng kanyang wisdom or ang dunong para ayan, sa security ng kanyang future. Nine of Pentacles naman ni McCoy. O diba, maganda naman ang huling card. Ito naman ang kaperahan na dumarating para kay McCoy. At very independent siya. Kahit mag-isa, nag-enjoy, masaya. And na-enjoy niya yung kanyang kaperahan, yung sariling kita. Ayan, maaari din siya magkaroon ng luxurious na pamumuhay. Okay? O, ayan. So, first card ni Elise, ang new beginnings, new start, ang pagiging adventurous, ang gustong subukan ng mga opportunities dumarating. Ang last card, kailangan mo na mag-sacrifice, kailangan mag-pause kung napakarami man ng kanyang adventures. Kailangan mag-pause para mag-unwind or mag-relax or magbakasyon at mapag-isipan ng mga bagay-bagay. Okay? First card ni McCoy, ang wish granted or ang kanyang yes card. Last card ay ang kaperahan na dumarating or ang pagiging independent. Marating ito yung kanyang wish dyan sa first card, wish card, ang maging independent. Okay? Alright. So, yun pa yung tarot reading ng tambalang Maclis or nila McCoy and Elise. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood po ang next na video. Shout out to my best ever family. Light and love to you all. Bye for now.